Ako si Viking Yu. Nalanta ng sunog noong bata pa. Nanirahan ako sa kabundukan. Saklolo. Huwag kang matakot, Ayu. Mahigit 10 taon sa bundok. Pareho pa rin silang mapagpaimbabaw. Walang pinagbago. Mababaw pa rin. Hindi mahalaga, bumaba ako para sa isang layunin. Hanapin ang nagligtas sa akin noon, at bayaran ang utang na loob. Alyansa ng mga pamilyang bai at walang saysay sa akin yan. Ito lang ang dahilan ko para umalis sa kabundukan. Tagay. Kapag bumaba na si Kinyu, ipapakilala na ang mga anak natin. Magaling, magkakasama ang ating mga pamilya. Kaya yanigin ang lungsod ng Hai. Sa isang hakbang la, hahaha. Ang pangit. Gago. Go. Bakit hindi nyo isipin ang kapakanan ng anak natin? Dahil sa reputasyon ng pamilya nyo, sisiraan nyo buhay ng anak nyo. Itay, mamatay na lang akong mag-isa, Gusina, kaysa pakasal sa napakapangit na ito. Maaari nyo akong pilitin ngayon, pero hindi nyo ako mapipigilan habang buhay. Ang kasunduang pag-aasawa ng mga pamilyang Gu at Bai ay pinagtibay pa ng ating mga ninuno. Nakasalalay dito ang dangal ng dalawang pamilya. Hindi tatanggapin ang pagtanggi mo. Katawa-tawa. Ginoong Gu. Magaling. Hindi ko na kailangang tumutol pa. Sa totoo lang, hindi nyo masisisi si Sinan. Ang itsura ng anak nyo ay... Ginoong Gu, sang-ayon ka ba dito? Itong kasunduan ay binalak pa ng ating mga ninuno. Ngayon gusto niyong sirain ang pamilya niyo. Ihingi kami ng makatarungang dahilan. Ang mukha ng anak mong may paso, yang hayop na taga-bundok, sino ang magkakagusto sa kanya? Ako. Miss Kinyu, papayag ka ba? Chenglin, tungkol ito sa kapatid mo. Inaayos ko lang ang gulo niya. Hindi tayo dapat siraan, na hindi tumutupad ang pamilya Gu. Miss Kinyu, papayag ka ba? Nag-aalok ng respeto si Gu. Tanggapin mo. Tumatanggi ako, hindi kami mga bagay. Naitapon kapag ayaw na, o angkinin kapag gusto. Tama si Miss Kinyu, hindi ako naging maingat. Maaari ko ba siyang anyayahan magkape, para mas makilala ko siya? CJ. Pakiusap. Tumatanggi ako. Wala kang pagpipilian. Hindi ka poprotektahan ng pamilya. Para sa kanila, isa ka lang piyon sa kasal. Matagal na itong sakit. Sakit ng ulo dahil sa lason 3 taon na. Paano mo nalaman? Nag-aral ako ng medisina sa Ninggo ang Manor. Siguro kaya kitang gamutin. Gawa tayo ng kasunduan. Gagamutin ko ang sakit mo sa 6 na buwan. Pagkatapos, wakasan ang ating kasunduan. Sakit na hindi gumagaling, nagpagamot na ako. Sa loob ng maraming taon, kaya mo ba? Hindi ako Ang hermit physician na si Lu Wash ay ang aking guro. Patunayan mo kung nagdududa ka. CJ. Kahit na may kakayahan ka. Paano kung mahulog ka sa akin? Hindi pwede. Pwede naman. Seryoso. Pero may kondisyon ako. Diretso na tayong magpakasal. Magpakasal, para saan pa ang seremonya? Ikaw sa pamilya Bai, ako sa pamilya Gu. Makukuha natin pareho ang gusto natin. Patas na usapan. Mangako ka sa akin. Anong ipapangako? Walang pagtutulugan pagkatapos ng kasal. Sa tingin mo talo ka? Mga lalaking tulad mong mayaman, ilan na ang babaeng nakatipana? Sino ang nakakaalam? Siyempre talo ako. Maliwanag na mga mata, magandang tindig. Pero bakit mo tinatago ang pekla? May tinatago kaya siya, nakaka-interes. Sumasang-ayon ka na? Hindi makatwiran ang hil, pero tatanggapin ko. Tara na. Saan tayo pupunta? Ipakilala sa mga magulang. Chenglin. Ang kasunduang pag-aasawa ng mga Gu at Bai, pero ikaw ang CEO ng Gu Corporation. Hindi mo naman kailangan magpakasakit para pakasalan si Kinyu. Bayaran mo na lang ang mga Bai. Gu. Sisiraan mo ba ang ating sumpaan? Hindi ko hahayaang maghirap ang anak ko. Tinalikuran siya ng pamilya Bai, wala akong problema. Buong puso kong pakakasalan si Kinyu. Seryoso ka, talagang seryoso. Tatanggapin mo rin ba ang bata? Kung pareho kayong sang-ayon, pumili na tayo ng kasal. Tutol ako. Bai Qingyu, ikaw ang malas na sumpa, hindi pa sapat ang pinsala sa mga Ngayon si Jilin naman. Hindi ka ba dapat lumalayo? Nagsasabi ng kalokohan. Yung kahabag-habag na si Go Senon. Bagay silang maghirap niyang malas na Qingyu. Ano ang kasalanan ni Jilin? Malas? Kalokohan.
Mga walang kwentang chismis. Totoo ang sinasabi ko. Ang pagbagsak ng pamilya Bai, kasalanan niya lahat. Ako'y inabandona sa bundok noong 7 taong gulang, hiwalay sa pamilya ng mahigit 1 dekada. Ang negosyo ng pamilyang Bai ay bumagsak sa ilalim ng iyong pamamahala. Kahit may sisihan, hindi dapat ako ang masisi. Wala akong pakialam. Kung ipipilit mong pakasalan si Jilin, bakit hindi na lang ako ang piliin mo? Kaya ayaw mong pakasalan ang pangalawang anak ng pamilyang Gyu dahil gusto mo ang kanyang kuya. Si Igu ay may malubhang karamdaman. Gusto mo bang mabalo sa murang edad? Wala akong pakialam sa kalusugan niya. Bawasan mo ang iyong tono. Kayong lahat ay mga negosyante. Nagbabalak sa bawat transaksyon, pero hindi ninyo tinatanong ang aming kagustuhan. Halimaw kang may peklat. Anong karapatan mo? Anong nakikita mo sa kanya? Lahat ng bagay tungkol sa kanya. Sa paningin ko, siya'y 1,000,000 beses nakaaya-aya. Saan ka pupunta? Ano ba nang ginagawa mo? Patingin nga sa'yo. Wala kang makikita. Kailangan ng litrato para sa marriage license. Magtatago ka ba sa akin magpakailanman? 6 na buwan ang usapan. Ikakasal na tayo. Hindi ko pinapansin ang mga peklat mo. CJ, umupo ka ng maayos. Walang peklat sa mukha mo. Nasiyahan ka na sa pagsusuri. Bakit mo itinatago ang gandang ito? Iniiwasan lang ang gulo. Huminahon ka. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Wala nang manganganib sa'yo. Kaya, hindi mo na kailangang magtago para kanino man. CJ, desisyon na ito, o hindi kita pakakasala. Saan tayo pupunta? Alam mo ba kung nasaan ang talaan ng pamilya? Di ko alam. Tatawag ako kay Ginang Bai. Hindi na. Hiwalay ang akin sa kanila. Sumama ka sa akin. Lagi ka bang handang tumakas? Ito ang tawag na diskarte sa kalye. Wala bang nagsabi sa'yo, ang pagkuha ng gamit sa harap ng mga lalaki ay kawalang galang sa kapangyarihan nila? Ha? Pasyente ka na. Huwag kang magpanggap na malakas. Kakayanin ko. Ganito ba kayo magpakitang gilas mga mayaman? Sabi ko na huwag kang magmalabis. Nakatayo ka na't hinihingal. Lalagyan kita ng pumada. Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Naglalagay lang ako ng gamot. Alam ko. Tara na't magmaneho. Huling-huli na ngayong gabi, hindi maganda na sa akin tayo tumuloy. Sa hotel na lang tayo mamalagi. May iba bang tao doon? Kailangan kong maglinis, ang tagal na. Malapit pa tayo sa tanggapang sibil. Pwede tayong pumunta bukas ng umaga. Alainan. Bakit king size na kwarto? Nasa ayos pa yung nireserba kong kwarto. Peak season ngayon, ito na lang ang natirang kwarto. Ayaw ko nga. Sa sahig na ako, ikaw sa kama. Naaalala ko ang kasunduan natin. Mapangahas ka kapag gising, pero kapag tulog ka na, parang kuting ka pala. Makikitira sa lalaking kakilala mo lang. Tapos ang tibay ng tulog mo, talagang iba ka. Sawa ka na sa pagtitik. Alainan. Aminadong maganda ang katawan mo. Pero sa medikal na pananalita, mas malala pala ang kalagayan mo. Kumalat na sa kalamnan ng puso. Kanina mo pa ako tinititigan para lang sa sakit.
Ganoon pa rin ang problema, huwag kang mag-alala ng ganyan. Sinabi kong magkahiwalay na silid para hindi ka mabigla. Akala ko'y isa kang dalagang bulaklak. Hindi ko inakalang marami kang ala. May pagsasanay kami sa kabundukan. Hindi ako tanga. Ito ba ang tinuturo sa inyong bundok? Ganyan ang nakasulat sa mailarawang aklat ng kuya. Nabanggit ba sa mga aklat na yon ang kapag pinakawalan na ang palaso, walang urungan? Hindi. Mabagal ang enerhiya mo, kailangan ng pagpipi. Dapat sana'y gabi ng ating kasal. Nanghihina na ang katawan ko. Sayang naman. Sige, papahinahin na kita. Hay, sabay tayong matulog. Kailangan mo ng maayos na pahinga sa kalagayan mo. Kapag katabi kita, mahirap nang magpigil. Nag-aalala lang ako sa'yo. Walang utang na loob. Nasaan siya? Bakit ka biglang umalis nang walang pasabi? Akala ko nagbago ang isip mo. Tulog na tulog ka. Ayokong gambalain. Pagkatapos ng kaguluhan kagabi, gutom na ako. Saan mo nilalagay lahat ng pagkain mo? Hinay-hinay. Walang magnanakaw niyan. Kukuha ako ng gatas para sa'yo. Alainan. Abangan nating mag-isa siya. Wala pang pagkakataong kumilos. Sino ang nag-utos sa inyo? Tutuluyan natin pag tumaas ang presyo. Huwag kang magpanggap. Sawang-sawa na ako sa pagsubaybay nyo. Sabihin mo sa amo nyong tumigil na. Umalis kayo. Sundan niyo yung lalaking kanina. Pwede bang lumapit kayo ng konti, para kayong hindi magkakilala? Mga bagong kasal talaga, nahihiya pa sa isa't isa. Para na tayong tunay na mag-asawa, di ba? Opisyal na tayong mag-asawa ngayon. Nan, bakit naka-off ang phone mo? Hindi ka makontak ng pamilya mo. Hinanap nila ako dito dahil sa usapang kasal. Sabihin mo wala ako dito. Mabilis kumalat ang mga chismis. Ninakaw ng kapatid mo ang nobya mo. Yaong pangit na babae. Hindi ko siya kukunin kahit libre. Ile. Magnanakaw. Ito si Becky New. Maligayang bati. Ligtas ka muna. Pagtiyagaan mo lang ang 6 na buwan. Kapag gumaling ka na, maghihiwalay na tayo. Huwag mong madaliin. Saan na ang susunod? Uwi na tayo sa kani-kanyang bahay. Babalik ka sa pamilya. Siyempre, hindi. Naiisip ko lang na nakakahiya para sa mga babae. Dadalhin mo dito kung magsasama. May maling akala ka ba tungkol sa akin? Anong maling akala? Hindi ako nagdadala ng babae sa bahay. Hindi kailanman. Ligtas kang mananatili sa akin. Parang pag-amin. Ang dating, di ba? Alainan. Tinuruan ako ng guro ko na panloloko lang ang pag-ibig. Umiwas sa pag-ibig, umiwas sa daya. Ligtas ka sa ganito. Kakasal lang natin. Ito ba ang paraan mong pagtanggi sa akin? Kagabi dahil lang sa damdamin. Sandali ang bugso lang. Wala namang nangyari talaga. Huwag mong iseryoso. CJ. Huwag na tayong maghanga ng ligaya sa pag-aasawa. Maghangad na lang tayo ng maayos na pakikipagtulungan. Masayang pagtutulungan. Hindi mo kailangang bilhan ako ng damit. May sarili akong mga damit. Bilang in Ragyu, ikaw ang mukha ng korporasyon. Kahit na ito'y pakitang tao lang. Imahin ang luxury. Kailangan nating panatilihin ang itsura. Sige na nga. Di ba mahilig lahat ng baba sa shopping? Bakit parang ayaw na ayaw niyang gawin ito? Miss. Ahem. Base sa itsura, hindi mo kayang bilhin mga damit dito sa boutique. Huwag hawakan kung di bibili. Ako. Ang kliyenteng tulad niya. Hindi na kailangang magsubok ng damit sa personal.
Sukatin mo ang katawan niya, magdala ng mga modelong magdi-display, ipack lahat ng magustuhan niya. Naiintindihan ko, aayusin ko agad. Hindi naman kailangang mabulaklak. Kung masaya ka naman, hindi sayang ang lahat. Pag-usapan nga si Miss Bai, tagapagmana ng pamilyang Bai. Bakit parang wala siyang, kahit bakas ng yaman? Ano ba talaga ang luxury vibe? Nakakagaan ng loob ang simple niya. Nga pala, yung taong ipinaimbestiga ko, may nahanap ka ba? Bai Qingyu, kasama si Gu Chenglin kagabi, sa isang hotel. Diretso sa civil registry kaninang umaga. Ano, seryoso na ba talaga sila? CJ, Ang tusong babaeng yan, kailan pa siya naging kay Ginoong Lin? Nay. Hindi naman sila nagkahulugan sa unang tingin. Ilang taon siyang nakakulong sa Ningguang Villa. Imposible siyang nakakilala kay Gu Chenglin. makatuwiran ang kanyang pagkawalang katiyakan. Pero bakit sumasang-ayon si Ginoong Gu? Yan ang hindi ko maintindihan. Dapat sana pinatay na natin siya. Pero ayaw ninyong makinig. Ano na ang gagawin natin? Kung malaman niya ang tungkol sa sunog, na tayo ang may gawa, wala na tayo. Yee! Ni hindi natin alam kung kailan siya gumaling. Walang kwenta ang mga tagabantay mo. Akala natin yang pangit na yon. Pagkakasal sa babaerong si Gusinan ay maghihirap ng walang hanggan. Hindi makakagulo. Sino mag-aakalang makikialam si Gu Chenglin? Tumigil na kayo. Gusto ko si Ginoong Lin. Kailangan ko siya. Tumigil ka sa pag-iyak. Nakakabaliw ka. Heto, gastusin mo ito. Alam kong pinakamagaling ka, Nay. HMP. Huwag mo akong kulitin. Hindi natin pwedeng hayaan itong bulerang manatili. Pero nasa likuran na niya si Gu Chenglin. Mukhang totohanan ang relasyon nila. Ginulo niya ang lahat. Tao pa rin siyang nagkakamali. Marami pa ring paraan para sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Iginagalang ko kayong mga nakatatanda. Pero pabaya kayo sa pagpapalaki kay Qingyu. Kahit papaano, kayo ang naging magulang niya. Ito ang aking pasasalamat. May 5 milyon ang card na ito. Yamang tingin niyo ay pabigat si Qingyu. Mas mabuting wala na tayong relasyong pinansyal. Sa teknikal, ako ang iyong biyanan. Pamilya tayo. Bakit pera ang usapan? Hindi, maging negosyo na lang ito. Alam ko rin, malaki ang pagkukulang sa pondo ng Bai Corporation. Kung sakaling malaman ng publiko ang impormasyong ito. Kung malaman ng tatay kong ginagamit niyo ang kasal para makalamang sa invest ng Gu Group, iyan ang pinakamaliit na problema. Isipin niyo ang sasabihin ng mga shareholder. Bihira kayong mangyalam sa sarili ninyong negosyo. Bakit nakikialam sa Bai Corporation? Mukhang ang mahinang kalusugan nyo ay dahilan lang sa kawalan ng tiwala ng tatay ko. Ang kalagayan ng aking kalusugan ay hindi nyo problema. Alam ko ang kailangan nyo, at dapat alam nyo rin ang kailangan ko. Haha. Sabihin mo ang kondisyon mo, protektado na ni ako si Bai Qingyu ngayon. Kahit kapamilya niya, ay hindi siya pwedeng saktan. Bai. Bai. Huwag na itong maulit muli. Lanan. Sa kwarto sa taas sa kaliwa ka, nasa kanan ako. Anong numero ng telepono mo? Wala akong telepono. Mahigit 1 dekada ka nang hindi umalis ng bundok. Buti na lang handa ako. Nakasave na ang numero ko. Pindutin mo ang buton na ito. Ganito ba? Gumagana na ba? Hatsing. Gabing-gabi na. Mauna na akong matulog. Oras na para matulog. Pagod na ako. Ayon sa aking guro, para sa taong hindi nakakilala sa mundo, magandang kasal ang itinuturing na kayamanan. Ngunit nais kong patunayan, kaya kong kamtin ang sariling ligaya sa sikap. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Pagagalingin ko siya sa loob ng 6 na buwan.
Paano ka nakakalakad ng napakatahimik? Ano to? Biruan lang siguro. Sa totoo lang, ibang-iba ka sa magulang mo. Siguro, kaya pala ayaw nila sa akin. Bulag silang hindi makita ang halaga mo. Hoy, nakita mo ba alak? Naubos na. Ubus na lahat. Yun ay mamahingang alak mula sa iba't ibang bansa. Kahit masarap na alak, dapat hinahawakan sa tamang paraan. Ang paglunod sa alak sa sakit ay nagpapabilis lang ng kamatayan. Mas mabuti pang mamatay na lang. Hindi ba magiging madali lang sa nanason sa... Hindi ko inasahang may ganito kang sama ng loob. Kaya mas mabuting wag mo akong planuhan. Mukhang ikaw na ngayon ang manloloko. Wag mong masyadong isipin yan. Tinatanggal ko lang ang harang sa mga daluyan. Ang sakit ay senyales ng pagkabara. Masyado nang matagal ang kondisyon. Normal lang ang konting kirot sa umpisa ng paggamot. Hindi naman. Huwag kang magpanggap. Sabihin mo kung masakit. CJ. Tulungan mo ako. Huwag kang matakot, Yu. Huwag kang gagalaw. Tatanggalin natin yan sa kalahating oras. Bakit ka nagagalit? Ayaw mong tawagin kitang Yu. Ang mga malalapit lang sa akin ang pwedeng tumawag na. CJ. Dahan-dahan na lang muna tayo. Binalaan ako ng kapatid kong lalaki sa mga lalaking tagalibis. Pero parang siya ay medyo kaakit-akit. Gising ka na? Nakatulog ako kagabi. Bakit hindi mo ako ginising? Ang payapa ng tulog mo. Totoo. Ang tagal ko nang hindi nakatulog ng mahimbing. Patunay na epektibo ang therapy ko. Binantayan kita buong gabi. Walang masamang nakitang reaksyon. Pagod na pagod ka siguro. Trabaho ko lang ito. Pero, naaamoy mo ba ang may nasusunog? Nasusunog ang sinabawang pagkain. Ayos ka lang. Okay lang ako. Tiningnan ko ang manual, pero ang kalan na ito, pangit ang temperature control. Bihira akong magluto sa bahay. Kung kailangan mo, bibili ako ng induction stove. Isang baguhan, tulad mo dapat. Mas maingat sa mga estranghero. Bakit madali kang nagtiwala sa akin? Ikaw ang unang nagkatiwala ng buhay mo sa akin. Bakit ka nagtiwala sa akin? Anong problema? Chenglin, Anong ipinainom mo sa akin? halamang toniko, pero kapag mali ang pagkakalaga, may masamang epekto. Masamang epekto. Malabo na ang paningin ko. Alainan. Reklamo ng pasyente, malabong paningin. Baikin you. Ginawa mo akong eksperimento. Epektibo ba to? Huminahon ka, simula pa lang to. Gagawa na ako ng kontralaso. Gagaling ka na, saglit na lang. Sana tama ka. Ilsat. Pasensya na, sige na. Malinaw na ba ang paningin mo? Malabo pa rin sakin. At may kung ano sa mata ko. Tingnan nga kita. Ang dali mong lokohin dito. Hindi yan magandang plano. Matulog ka ng maaga. Sandali lang. May nakalimutan ka ba? Good Chenglin. Nasa villa ka ba? Binalakalan mo pa ang numero ko. Sabihin mo sa guardia papasukin ako. Ano ng problema? Abala ako ngayon. Aalis na ako. Huwag mong ibitin. Ano nang ingay yon? Ano pa ba ang tunog na yon? Nag-ehersisyo sa umaga. Umaga na. Ehersisyo sa umaga. Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Nakalimutang mag-unplug.
Hindi ka panipaniwala. Ano pa ba ang pwedeng maging tunog yon? Ehersisyo sa umaga. Ehersisyo sa umaga. Nambibir lang ako sa kanya. Bakit ka namumula? Ang init-init ngayon, di ba? Sobrang init talaga. Kailangan kong pumasok sa opisina ngayon. Makakaya mo bang mag-isa sa bahay? Walang problema, maaari ko namang hanapin ito sa internet. Huwag kang magpapasok ng estranghero. Tigilan mo ang paghaplos sa ulo ko. Ang sobrang paghaplos sa ulo ay nakakapigil sa paglaki. Mag-ingat ka sa bayahe. Bai Qingyu, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa bahay ka, magbukas ka. Papasukin mo ako. Ano ang ginagawa niya rito? Buksan mo ang pintong ito. Tumigil ka sa pagsisigaw, nakakaabala ka sa mga kapitbahay. Anong pakay mo rito? Nagsaliksik na ako. Ikaw at si Jilin ay hindi pa nagkikilala bago ang engagement party ninyo. Paano kayo biglang ikinasal? Ha, sabihin mo na, may panlilin lang kayo rito. Kung ang plano namin ay hindi ito magandang plano. Inamin mo. Alam kong saksi ka sa gulo. Ang sunog noon. Dapat mas lumawak pa. Upang lipulin ang salamangkang ito. Dahil lang sa hula ng isang gurong lagalag, kinamumuhian mo ako. Ang salita ng pantas ay banal na katotohanan. Ikaw na isinumpang, karapat dapat sa puot. Mamatay kang mag-isa. Oh, ipapakita ko sa inyong lahat ang tunay na paglaban sa tadhana. Anong ginagawa mo? Makinig kang mabuti, hindi mababago ang gusto ni Go. Kahit anong tibay ng samahan, mawawasak din. At saka, wala namang tunay na pagmamahalan. Nagmamahalan kami. Ginoong Lin. Ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa tagal. Agad kaming nagkaintindihan, magkatugma ang aming diwa, ikaw na dayuhan, walang karapatang manghimasok. Ginoong Lin, huwag kang magpaloko sa kanya. Binibining bay, paano naman si Kinyo? Magkasama tayong nabubuhay. Alam natin ang totoo, ipagtabi mo ang pagmamalasakit mo, mga gwardya. Iniingatan lang kita. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Dagdagan ang listahan ng ipinagbabawal na bisita. Si Xiaoyu, batikang design genius na may awards. Ilang taon nang nakarete sa kama. Babalik sa pamamagitan ng exhibition. Si kuya yun. Kuya. Pera lang ang habol niya. Anong espesyal sa kanya? Hindi mo mapalingon sa script. Bakit mo pinatay? Masyadong maingay. Alainan. Imbestigahan mo ang dalawang bagay. Alamin ang background ni designer Xiaoyu. At hanapin ang mga record ng sunog sa Bai Group. Ang sunog noon, dapat mas lalong nagninggez. Upang lipulin ang mga tulad mong salot bago ka pa makapanira. Saklolo. Tulong. Bangungot, Wala nang mas nakakatakot kaysa magising at makita ka. narinig ko ang iyong hiyaw kaya dinalaw kita. Sigurado ka? Hindi mo ako kailangan ngayong gabi. Marahil dapat natin mag-ingat tayo sa isa't isa. Ako ba'y talagang tao? Nagdadala ng mala sa kapwa? Ayon sa guro, kung nais ko baguhin ang kapalaran, posible ito. Talaga? Paano mo natutunan magtali ng kurbata?
Ginawa mo na to para sa nakatatanda sa akin noon. Bihirang magkurbata ang nakatatanda sa akin. Natutunan ko to sa panonood ng mga drama. Ano pang natutunan mo, Sari? Malalat ka na sa magbihis ka na agad. Pupunta mamaya ang mga tagalinis. Siguraduhin mong papasukin sila. Alaynan. Ingat sa paglakad. Yung financial report noong nakaraang buwan, ano ang nangyari dito? Lagi namang nagkakasakit si Mr. Go para iwasan ang umagang pulong. Bakit siya nandito ngayon? May tsismis. Lumakas daw kalusugan niya kamakailan. Daw raw kasi ang bagong asawa niya. Maayos mag-alaga sa kanya. Yung babaeng taga-Gracia, may ganong kakahayang mag-alaga. Paano ka nakapasok dito? Wala kang dalang gamit? Ganito ba ang pamamahala mo sa tahanan? Kahit na ikaw ang may bahay ng tahanan, kung hindi mo ito gagawin mismo, dapat mong bantayan ng mabuti ang pangunahing pamamahala. Ano ang lahat ng kalat na ito rito? Alisin mo na agad. Ang mga halamang gamot na dala ko mula pa sa kabundukan ay natural na panggamot para sa kalusugan. Ang amo namin hindi kumakain ng hindi ligtas na gamot. Tanggalin mo agad ito. Amo. Oh. Dapat pala akong magpakilala. Ako si Ginoong Chen, tagapangasiwa ni Matanda. Si Matandang Gu. Ang lolo ni Gu Chengli. Ang mahirap na lolo ang aking pinagsisilbihan. Akala ko ikaw ang kasambahay. Pero parang hindi ka bagay sa role. Maupo po kayo, narito ang tubig. Kahit hindi nagrereklamo ang matandang sir. Halatang walang basic na asal. Ang hindi pagdalo sa kasal ay isang bagay. Pero hindi pagbibigay pugay ay hindi katanggap-tanggap. Maraming trabaho si Chenglin nitong mga nakaraan. Bisitahin namin si Lolo kapag may oras na siya. Huwag magmadali. Una, tuturuan kita kung paano pamahalaan ang tahanan ng maayos. Ha? Paano ako nakapasok sa kwarto mo? Yeah. Anong ginagawa mo? Mag-asawa tayo. Ano pa ba ang gagawin? Kasunduang magkahiwalay tayo sa pagtulog. Bakit pinipilit mo? Hinaan mo ang boses mo. Nandito pa si Ires Chen. Nagpapanggap lang tayo. Paano kung malaman niyang hiwalay tayo? Tulog kang tulog na parang bangkay. Di ka nagising nung dinala kita. Malamang pagod na pagod ako. Tama. Masalan talaga si Ires Chen. Pwede sanang kumuha ng katulong. Gusto niya mismong may bahay ang tumulong. Maselan? Kulang pa yan. Parang diktador talaga siya. Mas madali pa magsibak ng tingnan mo to, tingnan mo. Ang sipag mo. Tama na yan. Di ko inasahan to. Tiisin na lang natin na yung gabi. Aray. Tigilan mo yan. Biglaan ito. Magtiyaga muna tayo ngayong gabi. Hoy. Bakit ka sumisira sa usapan? Huminahon ka. Kung may gusto ako sa'yo, wala kang takas. Parang hindi yan nakakapanatag ng loob. CJ. Kung malaman nila ang peking pagpapakasal natin. CJ. Ikaw ang may sakit. Ako na lang sa sahig. Parang salot ba ako? Nasa aparador ang mga kumot. Ikaw na kumuha. Huwag kang magkasakit. Tapos na ang pagmanman. Walang nakita na kalaban. San ka ba pupunta? Saan ka pupunta? Binibining Chen, magandang umaga. Maaga talaga. Mukhang walang masyadong nangyari kagabi. Inutusan ako ng Ginoo na bantayan ang iyong mga gawain para mapabilis ang pagpapalaki ng angkan. Dapat mangyari ito ng natural. Hindi makakatulong ang pagmamadali. Malamang nag-aalala ang Ginoo. Aaminin ko, dahil sa kalagayan ng iyong kalusugan, kailangang magkaroon ka ng tagapagmana. Huwag. May gusinan pa ang pamilya. Walang mapapansin sa pagkamatay ko. Bakit pa magdudulot ng gulo?
Kung mamatay ka, ako ang aalala. Hindi kita pababayaan, mamat. Pagagalingin kita. Hindi. Hindi kita pababayaang, mamat. Pagagalingin kita. Ese. Kahit Western medicine, hindi yan kayang lunasan. Paano masusolusyonan ang di pamantayang pamamaraan mo? Itapon mo na ang mga sira-sira at magulong halaman na Sawa na ako. Ang akin ay tunay na siyensya. Ang paraan ni Aris Chen ay hindi totoong siyensya. Ese. Hindi totoong siyensya. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Mukhang may problema ka. Ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Lolo, Steward Chen? Gumagamit ka ng mga mandarayang pamamaraan. Ano ang laman ng inuming ito? Sino ang makakapigil nito? Ako ay. Huwag mo akong hawakan. Bakit biglang galit? Nakakaloko naman. Nawawalan na ng bait si Lolo. Babalik ko ang aking nobya. Bakit nagsubo ng dagdag na tao? Gagong bata, lahat naaakit ng demonyang iyon. Sirena ba siya ng bundok? Pati si Cheng Lin na may sakit, umuunlad na, naibalik sa lahat ng posisyon. Sumpa, sa iya'y biyaya. Tama ka dyan. Nanay, kunin mo siya para sa akin. Gago ka, wala nang pag-urungan ngayon, wala nang saysay ang pagreklamo. Pero ito ang problema, kung gagaling nga si Cheng Lin sa kanya, magkakagulo tayo. Buti na lang, babaeng walang kamag-anak na sumusuporta, madaling utusan. Ang anyo ay kawalan, ang kawalan ay anyo. Ginoong Lin. Sige na. Good Chenglin. Huwag kang magpadalos-dalos. Tigil, gising. Gising na. Bakit ang pula ng mukha mo? Nilalagnat ka ba? Sakto ang upuan mo. Ikaw mismo nagsabi, huwag kang magsisi. Lumampas ka na sa hangganan. Ikaw ang nag-imbita sa akin dito. Ang ibig ko'y habang mainit pa ang dugo, dobleng bilis ang epekto ng gamot. Mukhang ngayon. Pwede nating subukan ang ibang paraan. Anong paraan? Sabihin mo dapat kung masakit. Ang tunay na lalaki, hindi umiiyak sa sakit. Aray. Aray. Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay may isang kaparehang may kakayahan. Bilang asawa ng panganay na apo ng paano siya magiging walang alam at walang kasanayan? Kung hindi niya kaya, matututo siya. Siya ay talagang matalino. Tama. Ang labis na pagmamahal ay nakakasira. Sir, hindi mo ba siya masyadong sinisira? Sir, sa lahat ng paggala, dahil sa iyong marupok na kalusugan. Kung may mangyari sa iyo at wala siyang alam, paano magpapatuloy ang angka ng Bakit mag-alala sa hindi pa nangyayari? Huwag tayong mag-alala. dapat nating pahalagahan ang buhay? Anong alam ng isang babaeng bukid sa buhay? Ese. Hain na ang pagkain. Lanan. Ang galing nito. Eos Chen, tikman mo. Ano ang silbi niya?
Di ko alam na marunong kang mag-ayos ng bulaklak. Mabagal ang buhay dito sa taas. May oras para matuto ng ganyang ba. Walang kwentang libangan lang. Para maayos ang pamamahala sa bahay. Marami pang dapat pag-aralan. Alam ko, tulad ng kalusugan ni Cheng Li, hindi ito madaliin. Minsan okay lang magpahinga. Hay naku. Bless you. Anong nangyayari? Masakit ulit ang ulo. Tingnan ko. Ayos lang ako. Sandalan ko lang saglit to. Kumusta pakiramdam mo? Kinyu. Nagsinungaling ako sa'yo. Good Chenglin. Mula nang magsimula ang therapy niya, bumihis ang pagsakit ng ulo. Pero may mga bagong sintomas na lumitaw. Batay sa mga resulta, umayos ang sugat sa utak. Pansin minsang malabo ang mata. Posibleng side effect lang ng gamutan. Kailangan pa ng mas matagal na monitoring. Bai Qingyu. Ibi, Zhao. Pinapahamak mo ang asawa mo sa ilalim ng paggagamot. Anong masamang balak mo? Ibi, Zhao. Iginagalang ko kayong nakatatanda. Pero ang pagpasok niyo at pagsisisi sakit ay hindi kaaya-ayang asal. Bitawan mo ako. Ang kapal ng mukha mo. Base sa pulso niyo, may matagal ng pagkabalisa at problema sa atay. Dapat ay mas alagaan mo ang sarili kaysa makialam sa iba. Moldita ka. Nailandog mo ang magkapatid. At nilaso ng asawa mo. Kakakasal nyo lang. Plano mo na agad siyang patayin. Mag-ingat ka sa mga paratang mo. Kung totoong bruha ako, pagsisisihan mong harapin ako ng ganito. Pagsisisihan mo ito, naiintindihan mo. Talaga bang mabisa ang mga tabletang ito? Kung hindi ito magtagumpay, hindi kita sisishin. Maaring dudaan mo ang aking kakayahan, pero huwag ang formula ng aking maestro. Galing siya sa angka ng hari ng medisina. Iba-iba ang reaksyon ng katawan, baka hindi ito angkop sa lahat. At saka, nakatakda na ang ating kapalaran. Pag-usapan ang kapalaran. Natatakot ako na baka madamay ka sa aking masamang swerte. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tadhana ang nagtagpo sa atin. May layunin ito. At saka, mabuti kang tao. Bibiyayaan ka ng kabutihan. Ang masasama naman, tatanggap ng nararapat na parusa. Bakit walang tao dito? Kaninong package ito? Kaninong anak ito? Ang kalokohan naman, nakakairita. Baliw na babae ka, ano ng problema mo? Sino nang maagang dumating? Ako na ang magbubukas. Kuya, Kuya, bakit ka nandito, kuya? Tuloy ka. Dumalaw ako kay Master sa bundok. Tapos, ang mapapangasawa mo ay hindi naman siya, di ba? Mahaba ang kwento. Pasok muna tayo. Mahaba ang istorya. Pasok ka muna. Halika. Nakita kita sa Tsihi. Kamakailang ini-interview. Talaga. Anong ginawa mo nitong mga taon? Hindi matatag ang kalusugan ko. Umiinom ng gamot na inireseta ni Master para dahan-daang gumaling. Walang espesyal. Oo nga pala. Nagpaplano ako ng exhibition. Ang design studio ko ay naitayo na at maayos na tumatakbo. Kuya, kaya nakahanap ka na ng sarili mong landas? Siya nga. Kung mahirap ang buhay sa paanan ng bundok, pwede kang laging lumapit sa akin. Hindi na ako pwede patakbo ng patakbo o umasa sa iba. Dapat kong hanapin ang sariling landas sa pamamagitan ng sariling lakas. Sige, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling tumawag. hindi na kailangan. Pero kung interesado ka, malugod na tinatanggap ng View Corporation ang kolaborasyon. Ang studio namin. Nagpapanatili ng mataas na pamantayan. Ha. Biro lang. Senior, tikman mo ang prutas. Para kay senior, ano nang kinakain mo?
Magjo-jogging sa gabi? Ikaw at yung senior mo, parang sobrang close. Kayo ba ay magkasintahan? Ganon ka ba ka-curious? Hindi naman. Huwag ka nang magtanong. Nandito kanina ang property manager. Para saan? Sira ang mga security camera. Kailangang ayusin. Nagpunta ako para tumakbo. Mahina siya mula pagkabata. Dinala sa bundok para gumaling. Noong teenager siya, pinauwi siya ng pamilya. Pagkatapos, bumalik siya sa bundok ng ilang beses. Mabait talaga siya. Hindi niya ako minaliit. Ay! Ay! Tigil! Kinyu. Kinyu, okay ka lang? May naiwan siyang blood sample. Hindi mahirap sundan ang kanyang bakas. Huwag kang masyadong mag-alala. Magpahinga ka ng maaga. Salamat. Naku! Ikaw ang naghahari sa bundok na ito, ang walang takot na ladybug. Kayang magpasalamat. Hindi kailangan. Tungkulin ko bilang asawa mo. Kung matatakot ka mamayang, maaari akong manatili sa'yo. Hindi ako natatakot. Maraming mababangis na hayop sa bundok na ito. Isang maliit na bagay lang yan. Paano ako matatakot dyan? Nangako ka noon na pananagutan mo ako. Bakit ang init naman dito? Tingnan mo ang itsura mo. Hindi pa nga ako ganito kalala. Ikaw ang nagkakasakit sa katakutan. Mag-asawa ang may pinagsamang puso. Tigilan mo yan. Anong klaseng relasyon ba tayo? Kahit isang araw na pag-aasawa'y panghabang buhay. Salamat sa pag-aalaga mo. Ang lamig. Kukuha ako ng pantagal ng lamig. Wag na. Noong bata ako't may sakit, yayakapin ako ni nanay. At ugoy hanggang makatulog. Nag-initation ka sa lagnat. Sige, isang beses lang. Huwag nang ulitin. Magandang umaga, mahal. Baliw ka ba? Baka nga. Pababagsakin kita. Lagnat ay bumaba, bumangon mula sa kamatayan. Oras na para seryosohin ito. Seryoso ako. Ano pang mga daya ang itinatago mo? Tinuruan ako ng guro ko ng sining at medisina. Bakit nakakagulat ang pagpipinta? Bakit ngayon ka magpipinta? Sabi ni senior tutulong siyang ipagbili. Manloloko. Binabaliwala ang yaman ng Ducor. Kailangan mo ang tulong niya para magbenta. Sinusubukan ko lang. Ayokong lumaki ang issue. Bukod pa, sayo naman ang group. Anong kinalaman ko doon? Legally married pa rin tayo. Ang akin ay sayo rin. Para sa isang matangkad, bakit parang bata magsalita? Seryoso ako. Kung gusto mong magbukas ng studio, maghanap na tayo ng lokasyon ngayon. Gusto mo nang maghiwalay, no? Kailangan ko ring umalis balang araw. Di pwedeng umasa sa impluensya mo. Pwede ka namang manatili. May sarili akong plano. Hindi ka kasama sa plano. Ang kinabukasan mo, sasamahan kita. Tutulungan kong mangyari. Dati sabi ng master. Ang sining at medisina, parehong nagpapagaling. Isang nagpapagaling ng puso, isang nagpapagaling ng katawan. Pero kung pipiliin man, mas pipiliin kong magmedisina. Bakit? Dahil sa'yo. Pagtanggap ba ito ng nararamdaman mo?
Hindi ko maatim na makita ang isang taong napakabait na nagdurusa sa ganitong karamdaman. Nakatanggap ng pagtrato sa mabait. Ang isang may sakit na tulad ko ay hindi dapat mangarap ng habang buhay na pag-ibig. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Biro lang, pupunta na ako sa opisina. May bahagi sa akin na gustong gumaling kaagad. Ngunit may bahagi ring natatakot sa iyong paggaling. Dahil kapag dumating ang panahong iyon, kailangan ko nang umalis gaya ng pangako. Bagong hairstyle si Senior. Ang buhok na nakalugay ay may artistikong dati. Narinig kong may nangyari kanina. May stalker sa inyong subdivision. Nanlalason sa mga babae sa gabi. Mag-ingat ka. Di sigurado kung nahuli na. Walang update sa suspect. Ako yung biktima. Ha? Nasaktan ka ba? Buti na lang, dumating si Chenglin. Nasugatan silang dalawa, pero okay ako. Mabuti naman. May liwanag sa dulo ng tunel. Ano? Masarap pala ang may nag-aalaga at nagproprotekta. Siguro kaya marami ang nagnanais magpakasal. Kuya, Yisa the way, wala ka pa ring napupusuan. May nakilala ako. Pero parang di niya. Ako gusto. Paano ka hindi magugustuhan? Lahat nagkakagusto sa... Kahit walang romantic na feels, hindi lang kayo kompatibel, makakatagpo ka rin ng para sa'yo. Talaga. Alainan, Ikaw naman? noong bata tayo, sabi ni Master. Masyado ka raw tahimik at artistahin, di bagay magnegosyo. Sumasabay lang sa sitwasyon. Ikaw, mamamana mo ba ang Gokor pag ikinasal ka? Di pa ako nakakapagdesisyon. Bakit di ka sumali sa team namin? Ayoko maging empleyado. Huwag na. Salamat sa pagmamalasakit. Kung may kailangan man siya, tutulungan ko siyang magtayo ng studio. Alam mo ba talaga ang kagustuhan niya? Huwag kang magpapalagay. Kasal na kami. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Talaga, mula pagkabata ko siya kilala. Nagbabago ang tao. May sarili akong plano, hindi ko kailangan ng tulong mo. Iiwan ko na ang iyong painting dito. Tapos, tingnan mo yan. Hindi ba ito? Hindi kailangan ng umalis. Kung may bibili ng painting, ipaalam mo sa akin, ha? Tara na, may mga dapat gawin. Bakit? Bakit ka umiinom sa kabilugan ng araw? Pupunta ka sa opisina? Pwede mong ipaliwanag ang larawang yon. Gusto mo ang tikim? Matamis ito. Subukan mo, masarap. Isang subo lang. Di naman pala masama. Hahaha, talon, bilisan mo, hahaha. Guchenglin, ba't ang bait mo sakit? Dahil lang sa pampagaling ng sakit mo. Ha? Umalis ka. Di ko kailangan ng tulong. Lumayas ka. Sa'yo to. Ba't nakatayo ka lang dyan? Ganito ang mga lalaki, di ba? Wala ka nang masabi. Turno ko magtanong. Baikinyu. May gusto ka ba sakin? Walang masabi, no? Ako naman ang magtatanong. Baikinyu. May gusto ka ba sakin? Ano ibig sabihin no? Walang responsibilidad pagkatapos ng halik. Manloloko ng puso. Huwag kang mag-alala. Kami sa bundok ay may pagpapahalaga sa katapatan. Ako ang bahala sa'yo. Siyempre. Hi. Maagang gumising. Parang naalala mo lahat ah. Paano mo babawi sakin? Hindi pwede basta mo na lang ako hagkat. Hindi na dapat magpakalasing ng ganito. Alainan, wag muna nating pag-usapan ito. Kung tunay tayong mag-asawa, maaari pa tayong magkaroon ng anak na babae. Magiging kaakit-akit siya kung katulad ka niya. Ako'y sinumpang tala na iniiwasan ng lahat. Wala namang kaakit-akit doon. Ngunit ikaw ang pinakamaswerte kong natagpuan. Pekeng kasal pala ito mulat sa Paul.
Ginoo Gu, sa mga nakaraang taon, hindi ka naman nagkulang sa mga mapapangasawa. Bakit hindi ka pa nag-asawa? Kung hindi tayo magkakasama habang buhay, ang pag-ibig ay nagiging kadena na lamang. Mukhang pagdating sa relasyon, hindi pala tapat si Ginoo. Ipakahulugan mo na kung ano ang gusto mo. Nitong mga nakaraang taon, Igu, laging may karapat-dapat nakasama sa iyong tabi. Bakit hindi ka pa nagpakasal sa lahat ng panahong ito? Kung hindi tayo magsasama habang buhay, ang pag-ibig ay magiging tanikala lamang. Mukhang pagdating sa relasyon, kulang sa paninindigan si Igu. Ipaliwanag mo kung paano mo gusto. Para magmahal, kailangan mo munang siguraduhin ang iyong sariling habang buhay. Tama. Jigo, may problema. Ang mabilisang kasal ni babaeng Gu Chenglin ay naging balita sa lahat pero peking kasal pala ang plano. Ano ng problema? Paano ito napunta dito? Hindi ko alam kung sinong naglagay nito. Nang kumalat ang balitang ito, alam mo ba kung gaano bumagsak ang stocks ng Gu-Corp? Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ko na nga ba, ang pagpapalit ng nobya sa engagement party ay nakakaduda. Anong plano mo? Huwad na pera lang ang habol. Para sa kalusugan ng chairman, itinago namin ito sa kanya. Ano man ang katotohanan, mas mabuting manahimik ka. Kung sasabihin kong paninirang puri ito, maniniwala ka ba sa akin? Buntis. Buntis. Buntis, ngayon talaga tayo magkakagulo. Kapag hindi ubra, gawin nating totoo. Nababaliw ka na? Tanghaling tapat pa naman. Kung gabi pwede na. Wala na ang sakit ng ulo mo. Ingat ka, bawasan ko ng gamot mo. Gusto mo bang pumatay ng asawa? Anong kalokohan? Sira na talaga ito ngayon. Kung wala talaga, tayo na lang magkakarot. Nabaliw ka na ba? Tanghaling tapat na. Pwede na ba yon paggabi? Nawala na naman ang sakit ng ulo mo, ha? Ingat, baka may idagdag akong malakas sa gamot mo. Gusto mo bang patayin ang sarili mong asawa? Ano? Sir, dumating na ang package ninyo. Nakakalungkot naman. Anong package ang dumating? Susunod na linggo ang kaarawan ni Lolo. Ito ang handa naming regalo. Walang katumbas ang jade budha na ito. Talagang matutuwa ang puno ng pamilya. Mahalagang okasyon ang kaarawan ng patriarka. Wala ba kayong handang regalo? Mag-asawa tayo, iisa na tayo. Dapat galing sa ating dalawa ang regalo. Tama si Steward Chen. Unang pagkikita kay Lolo, ako mismo ang maghahanda ng regalo. Ano ba talaga ang kailangan mong ihanda? Kaya ko ang kahit ano. Bakit ikaw pa mismo? Nag-imbestiga ako. Gusto na gusto ni Elder Gu ang mga antigong painting. Saan pa ba may mas magandang antigo kaysa sa Ninggo ang Villa? Ano dapat kong ihanda? Dapat may dalang regalo. Kulang na ang oras. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko sinabi kay Master na pupunta ka. Baikinyo, ano ang ibig mong sabihin? Asawa mo ako, kahit sa ngalan lang, hindi pwedeng laktawan ang formalidad. Ang master ko ay nagretiro. Baka hindi ko siya makita kapag bumalik ako. Ikaw pa kaya, kukuha lang ako ng painting. Babalik agad ako. Ilang araw? 7 araw. Masyadong matagal. 5. Hindi pwede. 3 araw mini. 2 araw maximum. Kasundo. Ningguang Villa. Dito siya lumaki. Narito ang plano ng departamento para sa susunod na quarter. Iyon ang pangkalahatang balangkas. Tapos na ang lahat ng ulat. Nasaan si Gusina? Nasa personal leave si Manager Go. Naghahanda siya ng regalo para sa ama ng pamilya. Naghahanda ng regalo. Ang tagal na simula noong huli akong nakauwi. Namiss ko talaga ang lugar na ito. Nasaan ang Panginoon? Nasa pag-isa pa rin ang dakilang guro. Hindi namin alam ang pagbabalik nyo. Ipapaalam ko ba sa kanya? Hindi na. Maari na kayong umalis. Kailangan kong kunin ang isang bagay. CJ. Dumating ako para humingi ng mga painting. Pero bonus na ang di inaasahang tuklas na ito. Unang pagkikita kay Lolo ni Guchengli. Isang matatanda nang nakakita ng maraming bagay. Anong kayamanan ang hindi pa niya nakita? Ang regalo ay hindi sa halaga, kundi sa pagtugma sa kanyang hilig. Ang balumbong ito.
Alainan, Kailangan mo ng tulong pumili. Gusinan, anong dahilan ng pagpunta mo dito? Malapit na ang kaarawan ni Lolo. May mga pambihirang painting ang Ningguang Villa. Dumating ako para makakuha ng isa. Kinyu. Magkatugma ang ating iniisip. Hindi para sa iba ang paintings ng Ningguang. Umalis ka na ngayon dito. Sagot ni Bai Kinyu ang telepono. Kinyu, paano ako magiging tagalabas? Nakalimutan mo na ba ang ating kasunduan? Ako ang asawa mo. Kasal na ako kay Guchenglin ngayon. Dapat mo akong tawaging hipag. Gusto ko ang seryoso mong pag-uugali. Hipag. Lalong sumasabik ang pakiramdam. Gusinan, matauhan ka na. Kung malaman ni Guchenglin na natulog ako sa'yo, maghihiwalay kaya siya sa'yo sa galit? O tiisin ang kahihiyan ng tahimik? Gusinan. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Bakit ka nandito? Huwag kang matakot. Guchenglin, ang kapal ng mukha mong manakit sa akin. Kapag hinawakan mo ulit ang babaeng mahal ko, hindi kita patatawarin ng gayon na lang. Sino ka para magmal? Isang may sakit na duwag ka lang. Magiging akin ang buong angkan ng Gyu. Magdudusa ka para dito. Hihintayin ko ang araw na yon. Ayos ka lang ba? Okay lang ako talaga. Bakit ka pa pumunta? Nag-aalala ako sa'yo. Nasa ilalim ng kontrol ko ang Ningguang Manor. Walang makakasakit sa akin dito. At saka, simula bata pa ako, itinuring na akong malas. Matagal ko nang kasama ang kapalaran. Huwag mong siraan ang sarili mo. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang regalo ng langit. Ang pagiging asawa kita, ang pinakamalaking swerte ko. Guro, Bilang alagad ng Wusheng, hindi bagay. Ang ganitong antas ng handog. Qingyu, kunin mo ang larawan sa lihim na sisidlan ng kwarto ko. Guro. Ngunit yan ang pinakamamahal mong ari-arian. Sige na. Sige po. Guro, asawa po ni Kinyu si Guchenglin. Sandali, huwag mo na akong tawaging guro, ngayon, para mapangasawa ang alagad ko. Kailangan mong patunayan ang determinasyon mo. Hindi ko papayagan na may mang-api sa alagad ko sa mundong ito. Naiintindihan ko po. Lolo, inapi ako ni Guchenglin. Dapat po ninyo akong ipagtanggol. Si Nan ay hindi pa nakaranas ng ganitong hirap sa buhay niya. Tingnan ninyo, may pasa sa dibdib. Kapatid mismo ni Chenglin ito. Paano siya naging ganito kalupit? Binibining Zhao, ako ba ang pinag-uusapan nyo? Chenglin, pamilya tayo. Bakit mo sasaktan ang sarili mong kapatid? Paano na ako mabubuhay ng ganito? Tama, kuya. Alam kong ayaw mo sa akin. Takot kang maagawan ko ng pwesto. Sumpa ko, walang masamang intensyon. Nais ko lang alagaan si Lolo. Ika-negatibo 70 kaarawan ni Lolo ngayon. Magkakagulo pa kayo sa masayang okasyon. Ito ba ang paggalang sa magulang para sa... Chenglin, hindi mo ba siya ipakikilala? Ito ang aking asawa. Ang manugang ninyo si Bai Kinyu. Kumusta po, Lolo? Kung tama ang alala ko. Ang napagkasundo ang kasal ay para kay Sinan. Lolo, ito po. Siya ang tinatanong ko. Dahil itinuturing ninyo ako isang sinumpang malungkot. At si Chenglin ay may sakit. Kami niyang pagtutulungan. Maghanap ng init ng magkasama. Ikaw naman, Chenglin. Alam mong nobya ng kapatid mo siya. Ikaw, paano mo siya nasaling? Si Gu Sinan ang una nagbawi ng kasunduan. Dinumisan niya ang pangalan ng pamilyang Gyu. Ngunit tungkulin kong protektahan ang dangal natin. Pakakasalan mo ba siya para iligtas ang reputasyon ng pamilya? Ang pagprotekta sa dangal ng pamilya ay tungkulin ko. Pakakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Kung pipiliin mong pumili sa pagitan ng Go Corporation at Bai Qingyu, ano ang pipiliin mo? Ginoo, tingnan ninyo ito. Bubugbugin ko itong walang utang na loob na apo. Po. Bakit niyo po sinaktan si Sinan? Hayaan mong magpaliwanag ang hampas lupa. Ano na namang kalokohan ang ginawa? Marami akong nagawang kabutihan. Lolo, alin ang ibig niyong sabihin?
Pinadala kita para matuto sa negosyo. Nagnakaw ka ng pondo ng pamilya. Hindi maaari, po. Tiyak na may pagkakamali ng pag-intindi. Eksakto, Lolo. Hindi ko kailanman magagawa yon. Nasaan ang perang para sa kabit mo? Umuwi ka't pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. Bawal lumabas ng walang pahintulot ko. Ikaw ay isang malaking kabiguan. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Hindi dapat siya sumalungat sa'yo. Nag-e-enjoy ka ba sa palabas? Hinarap ko na si Sinan. Nasiyahan ka na? Pwede na yan. Huwag mo akong isiping tanga. Ikaw ang mastermind nito simula't simula. Hindi naman masama. Huwag mo akong isiping walang alam. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng kalokohang ito. Tama ka. Aminado ako. Magkapatid naman kayo sa huli. Ngunit ang Blue Corporation. Iisa lang ang kailangang tagapagmana. Kawangis mo ako. Pero baka sumobra ka nga. Alam mong sa aking birthday banquet, sa ilalim ng mga mata ng lahat, kailangan kong ayusin itong maayos. Ang perpektong plano ko ay sinira mo. Lolo, tingnan ninyo ang larawang ito. Baka makapagpasaya sa Guchenglin, magdarasal ka para dito. Tunay na kayamanan ito. Ha ha. Ha 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 ha. Saan mo ito nakita? Tunay na obra ni Tao Yuan Ming ito. Nako. Mula ngayon kung may manggahas, natawaging malas ang manugang kong babae. Kailangang harapin ako. Makinig ka, Ai-ho. Kung may mga pipa sa'yo, ako ang giganti para sa'yo. Nandito ako para sa'yo. Ha ha. Ang galing nito. Bihirang-bihira ito. Ha ha ha. Kasama ni Lolo bilang kalasag mo, walang mga has gumulo sa'yo. kasama ka ba dyan? Kailan ba ako? Ay! Ingat! Masakit ba? Hindi naman. Bakit mo ako hinarang kanina? Mas gugustuhin kong masaktan ang sarili. Kaysa masaktan ka. Kung nasaktan ka man, mababasag ang puso ko. Sinsero ba talaga siya? O magaling lang umarte dahil nasugatan ang braso? Kailangang baguhin ko ang detox formula. Babaguhin din ang treatment plan. Kahit abutin pa ng kalahating taon, hindi tayo mawawalan ng oras. Pinagdudahan mo ba ang kakayahan ko? Gagaling ka ng husto bago mag-6 na buwan. Oras na para magluto. By Kinyu, hindi mo ba alam na ayokong iwan ka? Ayoko ring umalis. Pero, lahat ng nagmamahal sa akin ay laging napapahama. Para ba ito sa paggawa ng halamang gamot? Lalong lumala ang mga sugat upang masigurong tuloy-tuloy ang paggaling. Idaragdag na ang halamang gamot sa iyong paggamot. Dodoblehin ang iyong acupuncture sessions araw-araw. Seryoso, Ayaw mo. kung ano ang gusto mo. Pag ako'y tuluyang gumaling na, kailangan na ba siyang umalis? Ang pait nito. Subukan mong masaktan ulit ang basong ito. Walang natira kahit isang patak. Heto. Patawarin mo ako, Kinyu. Oras na para sa akupuntura. Magsimula na tayo. Una, titingnan ko ang pulso mo. Ha? Bakit bigla kang nahiya? May mali. Bakit hindi pa ito gumali? Siguro, baka panlabas na sugat, kaya matagal ang paggaling. Talaga? Ayos lang. Ang tagal mong nagtatrabaho. Kain ka na.
Ayaw, mahalaga ang mga reseta para sa paggaling. Dapat ito'y perpekto. Hindi ka dapat magtrabaho ng walang laman ang tiyan. Kumain ka muna. Mga paborito mo ang lahat ito. Huwag mo akong madaliin. Madali lang ito. Nag-aalala ka ba talaga sa kalusugan ko? O para mapabilis ang paggaling ko at umalis ka na? Inaayos ko ang reseta ng halamang gamot. Pag-aaralan ko pang mabuti ang formulang ito. Hindi sapat ang karaniwang halamang gamot. Babalik ako sa linggo ang manor. Kunin ang ginseng na 1,000 taon ni Master. Teka, Kinyu. Masyadong pinagod ni Kinyu ang sarili para sa akin. Nagpupunta sa lahat ng lugar para lang sa paggaling ko. Lihim kong itinapon ang gamot nang hindi niya alam. Naging isa na akong hamak na tao. Ngunit kung hindi sa paraang ito, wala na akong ibang paraan para mapanatili ka rito. Chenglin, naalala ko lang, nakalimutan kong ibigay ang mga tabletang aking inihanda. Umiinom ka. Hindi, magi-explain ako. Guchenglin, ilang beses ko bang sinabi? Bawal ang alak habang nagpapagali. Matapos ang lahat ng pagod ko, wala ka pa ring pakialam sa kalusugan. Hindi ka talaga mapapaniwala. Kinyu. Kuya, Ate, anong dinala mo rito? inimbita kita sa art exhibition ko. Makalipas ang ilang taong paghahanda, dumating na rin ang araw na ito. Bakit mukhang galit si ate? Sino ang nagalit sa'yo? Huwag mong itanong. Sigo lahat. Bitawan mo ako. Wala kang pakialam. Kailangan nating mag-usap. Pag-usapan natin to sa bahay. Ginoong Go. Asawa ako ni Kinyu. Tumabi ka. Huwag mo akong pilitin. Suntukin kita. Gaano ka kapangahas sa kuya ko? Ikaw pa talaga ang. Sa kanya ka pumani. Sabay kaming lumaki ni kuya. Nang mahulog ako sa bangin, buhay niya ay isinapalaran para iligtas. Nabuo ang lubos na pagkakaisa namin. Kaya mo bang gawin yun? Saan mo nakuha ng hindi ko kaya? Ni sarili mo nga hindi mo maalagaan. Paano ako aasa sa'yo? Dahil kasi, Tama na. Ayaw ko nang marinig ang dahilan mo. Kuya, di ba't magpapakita tayo ng Tara na. Sige. Kinyu, Mukhang nasama ang lagay niya. Dalawin kaya natin siya? Huwag mo nang pakialaman siya. Iniisip ko kung ano na ang lagay ni Guchengli. Siguro dapat kong tanungin si Yan Chen. Ano pa ang silbi ng pagtatanong? Laging umiinom iyon. Anong magagawa ko rito? Hello, ayan, Chen. Madam, ika-negatibo 30 anibersaryo ng Gu Corporation. Bakit hindi pa kayo dumating kasama si Sir? You. Nandito ang ilan kong kaibigan. Gusto nilang makilala ka. Samahan na ba kita? Uh, Nakarating na ang mga bisita. Bakit wala pa ang pamilya? Yung makakalimutin na iyon. Nandito na si Sir. Huwag kayong mag-alala. Lolo, Itay, Nakarating na po ang Sir. Hindi naman po tayo nagmamadali. Lolo, Itay. Taos-pusong nagsisisi si Sinan. Magpapakita siya ng tamang asal ngayon. Binibining Chen. Nasaan sina Qingyu at Chenglin? Sir, mangyaring manatiling kalmado. Darating na sila sandali lang. Paumanhin po, Lolo. Naantala kami ng trapiko. Ang mahalaga ay narito ka. Nasaan si Chenglin? Si Chenglin, Sarado ang kumpanya ngayon. Anong trabaho pa ang maaari niyang gawin? sobrang trabaho ni Chenglin. Sumumpong ang kanyang dati ng karamdaman. Nagpapahinga siya sa masyado lang siyang masipag. Di tulad ng iba, may lakas ng loob, mabuhay sa sustento ng pamilya. May mga tao na puno ng kayabangan
Siguradong napagod na si Jilin sa'yo, kaya hindi kanya kasama. HMPH. Inay, itay. May gulo tayong abangan ngayon. Mula nang magpakasal kay Ginoong Lin, nakadalaw ka na ba kahit minsan sa ating mga magulang? Akala mo ba'y nakatuntong ka na sa mataas na lipunan, at minamaliit na kami ngayon? Bakit naman siya agad nainip sa iyo pagkakasal? Ang sakit siguro nun sa puso, no? Napaalala ko na sa'yo. Nagpapagaling pa lang si Cheng Li. Anibersaryo ngayon ng Dew Corporation. Bilang punong tagapamahala, hindi dapat siya lumiban kahit may karamdaman. Maliwanag na may gumawa ng kahihiyan, kaya ayaw dumalo ni Ginoong Lin. Binibining bay. Ano ba ang ipinaparating mo? Ito. Ipakita na natin sa lahat ang mga larawan. Ang ganda ng palabas mo ah. Tingnan niyo ang babaeng ito. By Qingyu. Ano ang kahulugan nitong lahat? Qingyu, anong nangyayari dito? Naniniwala si Lolo sa'yo. Kailangan mong magpaliwanag. Ano pang ipapaliwanag? Cheng Lin. Maaari mo bang ipaliwanag ang sitwasyon? Ang taong nasa litrato ay ang nagwaging disenyador, Henyong Si, Xiao Yu. Siya rin ang senior ni King Yu. Salamat kay King Yu. Nakakuha ang Dew Corp ng kolaborasyon. Naiintindihan ko na. Manugang. Salamat lahat ay dahil sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo. Kailan ka matututo kay Cheng Lin? Bakit hindi ko alam? Kasama ng Dew Corp ang kuya ko. Kung ayaw mong masaktan si King Yu, makipagtulungan ka na lang sa akin. Hindi ka ba nag-aalala sa amin niyo? May tiwala ako sa sarili ko. Itinuturing mong pamilya ang kuya natin, edi pamilya ko rin siya. Good Cheng Lin. Mawawala rin ang relasyon natin. Mas masasaktan lang tayong dalawa. Mabuti pa. Maging magkaibigan na lang tayo. Paano kung ayaw kong maging magkaibigan? By King Yu, mas gugustuhin ko pang magtiis para ma-extend ang paggagamot. Hindi mo pa ba gets kung bakit? Dahil mahal kita. Negosyo lang ang meron tayo. Kung walang pakinabang sa isa't isa, hindi tayo magsasama. Bakit hindi mo paniwalaan ang nararamdaman ko para sa'yo? Dahil ako, isang sinumpang walang kasama, lahat ng malapit sa akin ay nagkakaroon ng malas. Alam kong may nararamdaman ka sa akin. Paumanhin. Gu Chenglin, paano kita hindi mamahalin? Ngunit habang lumalim ang pag-ibig ko, lalong lalaki ang sakuna mong haharapin. Hindi ako pwedeng maging makasarili. Hala, ang vilya ng pamilyang Go ay nasusunog. Ano? Bilis, may sumugpo ng apoy. Ginoo. Kailangan namin ng tulong. Eksakto. Ginoo. Mangyaring manatiling kalmado. Tulong. May tumulong. Qingyu, wala ka sa loob. Salamat sa Diyos. Kasama mo ba siya? Nasa villa si Chenglin. Ano? Ginoo. Kung ganun kalakas ang pagsabog, baka hindi mabuhay si kuya. Hindi. Sasagipin ko siya. Hinto. Kailangan ko siyang iligtas. Yu. Chenglin. 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 Tulong. Huwag kang matakot, Yu. Saan nang galing ang batang to? Sinira mo ang plano namin. Aray. King Yu. King Yu. King Yu, gising ka na. Ang putla, hindi ka umiinom ng gamot mo. Kung hindi ka nagising, ang buhay ko ay walang saysay. Ipangako mo, hindi ka na muling magsasapanganib, kahit para sa akin man. Ngunit kung hindi ko sana, tumakbo papasok sa hindi ko siguro maaalala ang katotohanan. Magsimula tayo sa isang kwento.
Simula bata pa ako'y tinawag na malas ng lahat. Lahat ng malapit sa akin ay nagdurusa. Noong bata pa ako, nangyaring sunog. Akala ko aksidente lang. Pero ang totoo, mga tunay kong magulang ang may gawa. Alam mo na pala, Anong ibig mong sabihin? nang magwala ang kapatid mo. Naisip kong tunay na magulang, hindi pababayaan ang anak, dahil lang sa chismis na malas. Kaya imbestigado ko at may natuklasan ako. Sinubukan talaga nila akong patayin. Lanan. Hindi dahil sa kapalaran mo, kundi sa kanilang kasakiman. Bumagsak negosyo nila. Kaya kumuha sila ng siguro mo. Gusto nilang kumita sa aksidente mo. Akala ko malamig lang sila. Di masama. Pero talagang masasama sila. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo sa mga pagkakamali ng iba. Huwag mo na akong itulak palayo. Ang mga hinanakit mo, ako na ang bahala rito. Pamilya na tayo ngayon. Hindi ka ba natatakot na maging pabigat? Ikaw ang lahat sa akin. Ang pagkikita natin ay pinakamalaking swerte ko. Chenglin. Chenglin. Ano nang nangyari? Guro. Guro. Guro, iligtas niyo po si Chenglin. Si Gu Chenglin, ang mahinang lalaking may sakit, ay nasa huling hininga na. Si Olga ay nagkasakit na rin. Mula ngayon, ang Angkang Gyu ay lubusan ng mapapasailalim sa akin. Kayong, at kayo, yaong mga naglingkod kay Gu Chenglin noon, sinisiraan niyo ako sa likod ko. Lahat kayo, tanggal na. Nasayang ang mga taong tinuro ko sa inyo. Hindi nyo ba nakita ang malinaw na panloloko? May mali sa plano ng paggamot. Paumanhin po ang guro. Ang pag-aalala ko ang nagpalabo ng isip ko. Walang hapunan para sa iyo mamayang gabi. Alainan. Ngunit masasaktan ang puso ko niya. Chenglin. Ano nang nakakatawa? Hindi pa sapat ang pait ng gamot? Iniisip ko kung nananatili pa ang mga pangakong sinabi nung wala ako sa sarili. Anong mga pangako? Yung tungkol sa pagmamahal habang at pagtanda ng magkasama. Magkakaroon tayo ng 2 anak. Ang isa'y magmana sa'yo. Ang isa na may. Tigilan mo na yan. Ang aksidenteng ito pala'y biyaya. Kung hindi dahil dito, hindi ko maririnig ang totoong nararamdaman mo. Huwag na tayong maghiwalay kailanman. Esan. Hindi na tayo hihiwa. Walang kontrol ang kabataan ngayon. Guro. Akala ko talaga, usok lang ang sanhi ng pagdurugom. Hindi ko naramdaman ang lason sa katawan, ang muntik nang pumatay sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, namatay na sana ako noon pa. Qin Yu, huwag mong siraan ang sarili mo. Tama na ang lambingan. Hindi lang si Qing Yu ang may sala. Sa mga record mo'y, dapat gumagaling ka na sana. Ang bigla ang paglala, hindi naman pangkaraniwan. Maliban na lang kung ano. Maliban kung nalasan ka ulit. Ayan, Chen. Iba pang lugar na dinalaw ni Chengli. Lahat ay na-check na. Ang problema, marahil ay nasa loob ng sambahayan. Ang insensong ito, kailan ito inilagay dito? Matapos ang kaarawan ng matandang Ginoo, maingat niyang pinili ang mga paboritong regalo para sa amo. Sinasabing nagpapaganda raw ito ng pangangatawan. Araw-araw na gamit ang utos ng matanda. Mali ang insensong ito. Totoong-totoo, may taglay itong mabagal na lason, katulad ng iyong nalantad dati. Sa ordinaryong tao, nag-iipon ng lason ng paglanghap. Walang agarang sintomas na lumilitaw. Ngunit dahil sa dati mong pagkakalantad, mas mabilis at malala ang epekto sa'yo. Mabagal na lason. Paano naging mapanganib ang regalo ni Lolo? Hindi galing kay Lolo ang pinagmulan. Ito'y regalong ipinamigay sa kanyang kaarawan. Sa kanya. Gusinan. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Bitawan mo na. Pakawalan mo ako. Bitawan mo na ako. Pakawalan mo ako. Nakalimutan mo na ang iyong pagkatao, di ba? Ano na naman ang nagawa ko, Lolo? Ganito ba ang pagpapalaki ng pamilyang Gu sa'yo? Nagsasabuatan laban sa mga nakatatanda? Nilason mo ang sarili mong kapatid? Nawala ka na sa sarili mo? Ginoo, maaaring may malaking hindi pagkakaunawaan dito. Ganito na ba kalaki ang pagkamuhi mo sa akin? Put!
Siyempre naman, sinusulsulan mo lang ang pagiging panganay mo. Bakit ako dapat mabuhay sa anino mo? Lahat ng pamana ng pamilyang Gu ay para sa'yo. Di ba ako karapat-dapat na makipaglaban dahil anak ako ng ikalawang asawa? Dalhin ninyo siya. Patuloy kang walang pagsisisi. Hindi ko papayagan itong walang utang na loob na apo. Gu Chenglin, darating din ang paghuhukom sa'yo. Ginoo, mukhang interesado ka sa pinturang ito. Nakapresyo ito ng 38,000 ngayon. Interesado ka? Sandali lang po. May oras ka ba ngayon? Ang dalawang pintura mo ay maraming nagtatanong na kolektor. Gusto mo pag-usapan? Hindi na kailangan. Kukunin ko na ito. Nais kong angkinin ang lahat tungkol sa'yo. Hindi ka mapapaglabanan. Ako na ang bahala rito. Ikaw pala. Ano? Sinundan mo si King Yun noon. Hindi ko maintindihan. Ang sugat sa likod ng tainga mo at bakas ng dugo. Kailangan mo pa ng patunay, Ixiao. Kuya, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nasasaktan sa ginagawa mo sa akin? Pinoprotektahan kita at palaging nasa tabi mo. Akala ko'y sapat na ang tahimik na pagmamahal. Ngunit ikaw, naisip mo ba ako kahit minsan? Mas gugustuhin mo pang magpakasal sa kanya kaysa isipin ako? Itinuring kitang tunay na kapatid. Kung ako'y nasa panganib, ililigtas mo ba ako ng buong puso? Gagawin ko. Kuya, pamilya kita. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa'yo. Sige, mula ngayon. Ako na ang iyong tunay na kuya. Bilang kuya mo, bibigyan kita ng regalo. Anong regalo? Alam mo ba kung bakit ganyan kalupit ang magulang mo? Nanay. Bai Qingyu. Paano ka naglakas loob na manakit sa sarili mong magulang? Isang hindi mapapatawad na kasalanan ito. Kung hindi kayo magsasalita, ang karayom na ito ay gagawing impyerno ang buhay ninyo. Ako nga pala. Ang ganda-ganda niya tingnan. Ang bait-bait talaga ng King Yun natin. Umiti ka naman para sa amin. Na, Ipakita mo ang ngiti mo. ang sunod-sunuran niya. Sino yan? Pinsan. Nasira ang amin ancestral home sa pagbaha. Wala na kaming materhan, kaya napilitan kaming lumapit sa Tingnan niyo ang gulo sa mga mes at sahig. Para tayong nasa sira-sira ang bahay. Hindi na ito maaari. Sa palagay ko. Paalisin na natin sila. Sige, ikaw nakausapin sila, pero maginoo ka sa pakikiusap. Ako na ang bahala mamaya. Pinsan, uminom ka ng gatas, makatulog ng mahimbing sa CJ. Salamat. Kami ang nakakaabala. Aalis na kami bukas. Ayos lang talaga. Alam mo ang sinabi mo. Inumin mo ang mainit na gatas. Inumin mo. Pinsan. Pinsan, nakahintay rin ako sa araw na ito. Mula ngayon, ito na ang tahanan natin. O sakali ng diretsuhan. Hindi pwede ngayon. Sa labas, alam ng lahat na may anak sila. Sakalin mo na. Paano itatago sa paningin nila? Marami pang pagkakataon para patayin siya. Alainan. Arf. Maldito kang bata ka. Akala mo makakapaghimagsik ka? Kayo pala ang pumatay sa tunay kong magulang. Hindi lang pamilya ko sinira nyo. Sinubukan nyo pa akong sunugin. Dahil isinumpa ka nga, walang katapusang malas. Salot ka talaga. Paano kung madamay kami sa'yo? Bakit ako pinakasal kay Gusinan? Ang pamilya Bai. Matagal ng lugmo. Kung walang pondo ang Gu family, siguradong bangkarote na tayo. Wala kaming choice kundi ipakasal ka. Itong pagkakataong makapangasawa ng mayaman. Bakit hindi anak mo ang pinadala? Kilalang kilala ang kalokohan ni Gusinan. Ang dami niyang babae. Paano ko pahihintulutan si Luoluo sa panganib? Ginoong Lin, matagal na kitang gusto. Anong meron si Bai Qingyu na wala ako? Nanay. Pangahas ka at ikumpara ang sarili kay Kinyo. Di ka ba natatakot na pakasalan ko ang pamilya at magtulungan laban sa'yo? Pagkatapos ng nakakatakot na sunog, naging halimaw ang mukha mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, ni tingin ni Gusinan ay di mo makukuha. Paano niya tayo makakalaban? Ang lala ng kasamaan nito. Gu Chenglin, kung di ka nakialam, perpekto sana ang plano namin.
Kung di lang sa sunog noon, di sana sumulpot ang batang yon. Para iligtas siya. Sabi ko na ba, di ka naman talaga malas na tala, nalantad na ang katotohanan. Eksakto. Ilang taon nilang dinungisan ang pangalan niya, at pinaniwala ako sa kasinungalingan. Muntik na kitang mawala. Nararapat silang mamatay. Naibalik mo na ang yaman ng pamilya Bai. Babalik din ang karma sa kanila. Alam mo ba ang pinakamasaya para sa akin? Ano? May mga magulang pala talaga akong nagmamahal sa akin. Hindi ako di inaasahang anak mula pag sila. Nagawa lang kasi nila. Hindi na sila nakatira para protektahan ako. Simula ngayon, ako na ang laging sasama sa'yo. Alaynan. Pero di ba marami ka ng taong mahina ang pangangatawan? Muntik mo na akong mapatay kagabi. Ang lakas ng loob mong sabihang mahina ang sarili mong asawa. Mukhang hindi pa ako nakapagpakasya ng lubos sa'yo. Sino itong binatang ito? Anong problema? Sino ang nasa larawang ito? Ako yan noong bata pa ako. Nasa Tongluorod ka ba 13 taon na ang nakalipas? Hindi ko gaanong maalala, pero naalala ko may sunog na bahay doon. Maraming rosas ang nakatanim sa kahabaan ng kalsada. Iyon ang tahanan ko. Ikaw pala ang nagligtas sa akin noon. Lahat sinasabi guni-guni ko lang daw iyon. Pero malinaw na naaalala ko ang mukha niya. Patunay itong tayo'y itinadhana para sa isa't isa. Alaynan.